Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng tanong. Ito po yon. Sir, tanong ko lang, magkano maintenance nyo nung first month? Sige, sasagutin ulit natin to. Since pinaramis ko naman sa inyo na kahit ilang beses kayo magtanong, kahit paulit-ulit, kahit na-upload ko na, sasagutin ko pa rin po yan kasi alam ko maraming bago dito and wala pa pong knowledge about sa mga ganito. Anyway, ang first month ko po kasi as a kidney transplant, way back 2011, is 60,000 pesos. Yan. Ayun yung first year ko na 60,000 pesos. Kasi marami pa pong gamot yan. Aray ko, tatayo muna ako. Paa mo naman, mami. Tulad ng mga anti-rejection medicine. Tapos, meron din pong mga pang-maintenance. And also, yung pinakamahal doon, bukod sa anti-rejection medicine, yung Nystatin. Kasi ayun po yung parang minumumog sa mouth. And nilulunok ata yun. Hindi ko na matandaan. Mahal yon, sobrang mahal yon. And kailangan po kasi yun para maiwasan yung bacteria sa bibig natin. Kasi hindi po yung cause din kung bakit nagkakaproblema yung kidney, nagkakaroon ng rejection. Kasi po, since yung mga kidney transplant po kasi, madali makapitan ng sakit. Number one talaga dyan yung sa bibig. So kung natatandaan nyo, kapag sa workup, kailangan din magpabunot ng ngipin. Kung may bulok, kung may sira, kailangan pumunta sa dentista para mapaayos. Yun din kasi yung cause. Anyway, first month, 60,000. Hanggang 1 year ata yun. Then, the following year, naging 50,000, 40,000, 30,000, pababa ng pababa. Ngayong 14 years na akong kidney transplant po, 12,000 pesos po yung monthly ko. Pero sa 14 years na yun, sobrang laki na po yun. Kasi may mga kidney transplant po kasi na mga 5,000 na lang, 3,000 na lang. Ayun po yung depende pa rin po sa pasyente at depende pa rin po sa kung gaano kapasaway yung isang kidney transplant. Tulad ko, medyo pasaway tayo kasi tumataba tayo. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung saan nanggagaling yung pera na yon, 60,000, 50,000, monthly, 14,000, nakakalula, di ba? Ang sagot dyan, hindi ko po alam. Kasi wala po akong ganong pera. Wala akong 60,000 na cash, 40,000, even ngayon wala akong 12,000 monthly na cash. Ginagamitan ko lang po ng guarantee letter. Ginagamitan ko lang po ng diskarte. And syempre, pakikisama sa kapwa kidney transplant, sa mga dialysis patient, nagpa-follow sa ibang group kung saan nakakuha ng guarantee letter. Basta sipag lang po. Hindi po kailangan ng maraming pera para sa gamot. Basta may guarantee letter kayo and yung hospital nyo or yung center nyo ay tumatanggap ng guarantee letter. Tulad ko sa 12,000 pesos na monthly ko ngayon, majority, mga 95% ay galing po sa guarantee letter. Yung the rest na 5% ay binibili ko na po sa Mercury Drug. Yun po yung mga maintenance medicine ko na wala po sa NKTI. Sa ospital ko saan ako kumukuha ng gamot, sa ospital ko saan ako nagpa-kidney transplant, at kung saan po ako nagpapa-check up. Yun lang po, basta meron lang ako good for 1 month, kontento na ako doon. Hindi ko po kailangan ng maraming guarantee letter. Basta enough lang for 1 month para makainom lang po tayo. And syempre, kailangan din natin magtrabaho dahil kailangan din po natin ng pera. Kailangan din natin ng mga side hustle tulad po ng ginagawa natin. Yun lang po, ingat po palagi kung nasan man tayo. Mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa atin lahat.